Basta nga ganito yung pagkakaluto ng isda dito sa bahay, pagkahapag na pagkahapag pa lang, naku, ubos ka agad. Unang gagawin natin dito, timplahan ng asin ng pompano. Ikaskas ang asin sa labas at loob ng isda. Lagyan din ito ng paminta. Ganon din na ikaskas ito sa labas at loob ng isda. At para naman malutong ang pagkakapirito ng isda, timplahan din ito ng cornstarch. Gaya ng ginawa natin sa asin at paminta, ikaskas din itong mabuti sa labas at loob ng isda. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng 10 minuto. Kasunod nito, pwede nang gawin ng sauce. Maglagay ng tubig at cornstarch. Timplahan din ito ng paminta at asukal. Maglagay din ng lemon juice at liquid seasoning. At pinakapanghuli, timplahan na ito ng oyster sauce. Matapos nga itong haluing mabuti, tikman para maihusto ang lasa. Sarap na! Matapos nga lahat ng preparasyon, ngayon pwede na magprito. Gamit dito yung medium high setting ng apoy. Pagka mainit ng mantika, ilagay na ang pompano. Prituhin lang sa magkabilang panig hanggang sa magkulay golden brown na ito. O kaya yung kasing kulay na nito. At pagka ganyan na nga ang itsura, pwede na itong hanguin at itabi. Tanggalan ng labis na mantika, saka na ito isalang ulit. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Ang gagamitin ko dito yung pinagpirituhang mantika kanina. Painitin bahagya ang mantika, saka na ilagay ang mga siling labuyo. At pag naamoy na ang anghang ng siling labuyo, pwede nang ilagay yung oyster sauce mixture. Haluin lang mabuti bago ito ibuhos sa lutuan. Saka na ito halu-haluin ng mga nasa kalahating minuto lang. At pag nakitang medyo malapot na ang sauce gaya nito, pwede nang ilagay ang mga dahon ng sibuyas. Patuloy pa itong halu-haluin hanggang sa mapalapot na ang sauce gaya nito. Pagkaluto nga ng sauce, agad na itong ibuhos sa isda. Basta nga nakahapag na ito sa lamesa namin, ito talaga yung pinakaunang nauubos na ulam. O yan, ready to serve na to.